Magandang umaga sa ating lahat. Bagong araw, bagong kaalaman. Narito na tayo ngayon sa bagong aralin at sabay-sabay natin itong talakayin. Ako, si Binibining Jaisol at iyong guro sa asignaturang Pilipino. Tatalakayin natin sa araw na ito ay ang suprasegmental. Ano nga ba ang suprasegmental? Ito ay tumutukoy sa makahulugang tunog na kung saan makatutulong sa pagpapahayag ng damdamin, saloobin at kaisipan na nais ipahiwatig ng nagsasalita. Ngayon ay ating aalamin ang mga iba't ibang uri ng suprasegmental. Ang mga uri ng suprasegmental ay diin, tono, at antala. Unahin natin ang diin. Ano nga ba ang diin? Diin, ito ay tumutukoy sa lakas, bigat, o bahagyang pagtaas ng tinig ng isang pantig. Ang halimbawa nito ay buhay. At ang pangalawang halimbawa ay buhay. Ang unang halimbawa ay nangangahulugan na kapalaran ng tao o kapalaran ng isang tao. At ang pangalawang halimbawa ay nangangahulugang humihinga pa lamang. Meron pa tayo isang halimbawa dito na una ay lamang. Ang pangalawa ay lamang. Ang unang salita ay nangangahulugang natatangi. At ang pangalawang salita ay nangangahulugang nakahihigit. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang uri ng punemang suprasegmental. Ito ay ang tono o intonasyon. Ito ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng tinig na maaaring makapagpapasigla, makapapaghina ng usapan upang higit na maging mabisa ang pakikipag-usap. Masusuri natin ito sa pamamagitan ng tatlong bilang. Ang bilang isa ay ang pinakamababa. Ang bilang pangalawa naman ay nangangahulugang katamtaman. At ang bilang ikatlo ay ang pinakamataas. Sinin natin ang salitang ito. Kahapon. Nagagamitin natin ito sa dalawa, isa at tatlo na nangangahulugang nag-aalinlangan. Pansinin naman natin ang isang ito. Kahapon. Kahapon. Nagagamitin natin sa dalawa, tatlo, at isa. Kahapon na nangangahulugang pagpapatibay ng isang salita. So ngayon, dumako naman tayo sa panghuling uri ng punemang suprasegmental. Ito ay ang antala o hinto. Ito ay bahagyang pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig ipahatid sa kausap. At maaaring gumamit ng mga simbolong kuwit, dalawang guhit o gitling. Pansinin natin ang tatlong pangungusap na ito. Una, hindi ako si Jan. Hindi ako si Jan. Na ang ibig sabihin ay ang nagsasalita ang nagsasabi ng katotohanan na siya si Jan o kaya ay nagpapaliwanag na siya si Jan na napagkamalang ibang tao. Ang pangalawa naman ay hindi ako si Jan. Hindi ako si Jan. Na nangangahulugang ang nagsasalita ay nangungumbinsi na wala siyang ginawang kasalanan. At ang panghuli naman ay hindi ako si Jan.
Hindi ako si Jan, na nangangahulugang ang nagsasalita ay tumatanggi. Masasabi nating napakalaking bagay ang ginagampanan ng mga bantas dahil sa mga pananda at bantas na ito ay nagpapabago ang pagbigkas ng salita at nagbibigay din ito ng iba't ibang kahulugan. Muli, ako si Binibining Jaisal at iyong guro sa asignaturang Pilipino. Magandang araw sa ating lahat.